Kapsat, nandito tayo kay Vodcaster mga kapsat. Ayan, nandito tayo kay Vodcaster mga kapsat. Ito, sabi ni Sir Bad mga kapsat, no? Kumpiyansa na! Makakabuo ang Marcos admin ng 19 Senate votes para ma-impeach si Sara sa trial. Nako po, sinabi ni Trillanes, 19 mga kapsat ang nakikita ni Trillanes na boboto para i-impeach itong si Sara sa Senado. Pakinggan natin si Sir Bad. Sir Bad, pasok. Buenas noches, damas y caballeros. Sa impeachment trial, sana umabot talaga sa Senado. Ang ma-repair talaga sa Senado ang impeachment case ni Sara Duterte. At walang maharang dyan. Kung walang maharang, walang TRO from the Supreme Court, at tuloy-tuloy ang trial sa Senado at hindi nila patayin ito by a majority vote as earlier warned by Senator Ping Lacson, although we will be blogging about that more later on. Kung tuloy-tuloy ang trial, at ang kailangan boto ay 16 votes from 16 senators to convict Sara Duterte, or representing 2/3 of the Senate of the Philippines, kasi senator pa naman si Bato de la Rosa. So 2/3 of 24 is 16. So kumpiyansa si former Senator Antonio Trillanes na makabuo pa nga si President Bongbong Marcos ng about 19 votes. 19 votes. Sa bilang ni Senator Trillanes, and I'm sure meron na rin siyang alam naman natin, at this by now we have to admit na clearly Senator Trillanes is working with the political and legal operators of President Bongbong Marcos, kasi common enemy naman kumbaga the enemy of your enemy is my friend. So common enemy nila si mga Duterte, at kaya tinutulungan din ang Malacanang si Trillanes sa kaso sa ICC. In fact, na-intriga pa nga, mayroon daw $2 million na naibigay kay Trillanes according to the 18 Marines, di ba? So kumbaga, klarong-klaro na by now we have to admit na Trillanes is really working along with the Marcos administration. So meron na rin siya nakikita mga operasyon from the political and legal operators ni President Bongbong Marcos, at alam na rin nila kung paano i-pressure ang mga senador. The same way na ginagamit nila yung pressure ngayon sa mga miyembro ng House of Representatives, lalo na yung may problema sa SALN nila, may problema sa lifestyle check nila, may problema sa yung mga kongresista, may problema sa mga conflict of interest scenario nila, at yung mga katiwalian nila sa flood control projects. Di ba, parati ko sinasabi sa inyo na maraming pressure point pwede gamitin si President Bongbong Marcos. Yung susuporta sa kanya, syempre, dagdag na pork barrel, dagdag na infra projects. Yun naman, boboto sa kabila, boboto por Sara, pwede niya bubuhayin yung mga kaso. And later on, we will discuss about that. So sinabi ko na ito sa inyo na meron mga pressure point si President Bongbong Marcos na magamit niya. Kumbaga meron mga alas siya. Ngayon na very cooperative sa kanya, yung dalawa na nga ang attack dog niya. Di ba, una nyo narinig sa akin dito na si Claire Castro attack dog, pero hindi naman involved si Claire Castro dito. And then na-appoint si Boying Remulla attack dog. And then na-appoint si Melvin Matibag attack dog. So itong dalawa, si Boying Remulla at si Matibag, ito mga frontline attack dogs ni Presidente. And kung itong gagalaw, taob yung mga kongresista, and ngayon yung mga senador. Lalo except kung kagaya sila nila Senator Risa Ontiveros na walang masilipan, walang kaso sa ombudsman, walang kaso sa DOJ. Meron mga intriga, buka-boka ng mga DDS, pero walang kaso. Kiko Pangilinan, kahit si Senator Ping, walang kaso. Si Bam Aquino, walang kaso. So yan mga yan, di mo yan pwede takutin na sabihin, may kaso ka ganito, yung SALN mo, may problema yung SALN mo, o may mga hidden wealth ka, or may mga negosyo ka, o may mga ghost projects ka, ganun. Hindi pero yung iba, including yung Siyam -1 sa mga DDS, maraming may mga kaso dyan. Kaya nga di
Di ba sabi ko sa inyo kaninang umaga, bakit pinupuntirya na lang puro Romualdez? Puro Romualdez na lang ang Dorcos, shout bukang bibig out. ni Aurelia, Remulla. shout out. Bakit tilay nakalimutan ng kaso ni Chis Escudero, Geraldo Ramirez, Jinggoy shout out. Estrada at Joel Villanueva? Ginagamit kaya ang kaso nila sa ombudsman, pending sa ombudsman? Mga bagong pasok, shout out sa inyo mga pasok. Huwag kalimutan mag-like and subscribe mga absat. Salamat. Para pressure point? O sige, i-delay Hindi namin kayo, yung filing shout ng kaso sa inyo. Non-bailable ito. Non-bailable ito. Kakasuhan lang namin si Romualdez. Mastermind. Basta bumoto kayo pabor sa impeachment ni Sara Duterte. Di ba sinabi ko yung kaninang umaga? Parang ganyan na rin ang sinasabi ngayon. Sa interview ngayong hapon kay Senator Trillanes, sabi niya, 5 dyan, 10 dyan, they will vote according to principle. Ibig sabihin, ito mga matino, wala ring kaso. They will vote according to what they see is the truth. 10, okay na yan 10. 5 dyan, sabi niya, kahit ano pa mangyari, kahit ipakita mo na si Sara mismo ang humawak ng hawak ng maleta. May video na hawak ni Sara ng maleta o nagde-deposit ng pera. Hindi pa rin maniniwala dyan. 5, natitigas talaga sa posisyon nila. At sabi niya, 10 dyan, Babaligtad. pwede influensyahan. Either siguro pag-offer ng pera, umukhang pera, or para i-hold yung mga kaso nila. Baga sige, pag-usapan natin ulit yung kaso mo pag bumoto ka na for the conviction of Sara Duterte. And then later, tingnan natin kung paano natin ayusin yung kaso mo. So, it's not good, pero that's how politics works. That's how politics works in the country. Kasi si President Marcos is on a survival mode. Kailangan talaga niya ma-impeach si Sara Duterte. Kasi kung hindi yan na-impeach at hindi yan na perpetually banned from running for office at tumakbo yan at nanalo yan, goodbye rice si President Bongbong Marcos. BP pa lang nga sinasabi na papatayin na niya si President Marcos, si First Lady at si Romualdez. Lalo na kung presidente na yan. Totohanin na niya talaga yan. Kung hindi, ikukulong niya pagkatapos may papatay doon sa loob ng kulungan. Hindi niya yan ipapa-exile tulad yung ginawa ni Cory Aquino sa mga Marcos, kina Bongbong, kina Amy, kina Imelda, ipapakulong niya yan or hayain niya yung mga tao mag-people power at ihang ito sa mga balete trees dyan sa Malacanang Palace. Yan ang gagawin na isang vindictive na Sara Duterte. Hindi lang kulong, kundi patay talaga. Patay talaga. Kaya President Bongbong Marcos will do everything in his power to secure not only the 16 votes, but siguro 16, 17, 18, 19, 20, kung pwede. 20 votes to convict Sara Duterte. Unless mag-resign si Sara. But later, mayroon rin tayo discussion dyan. So, yan ha. Yan na. Yung sinabi ko sa inyo, kaninang umaga, baka sabi ko, di ba, mukhang may laro dito sa kaso nila Chis, Jinggoy, and Joel. Baka ang kwan sa kanila, ang kondisyones ay, sige, unahin namin kasuhan si Romualdez at sabihin namin siya ang mastermind. Pag-usapan natin yung mga kaso nyo, pero bumoto muna kayo for impeachment kasi nasa opposition ng mga yan eh. Kasama yan sa siyam na opposition. Shout out, Silvia Latone. Bumoto muna kayo sa conviction ni Sara Duterte. Emily Basog, shout out. Posible yan. So, panoorin nyo ito ha. Halos hindi nakakalayo. Hindi nakakalayo yung ideas namin ni Senator Trillanes. Kasi syempre, naging PR and political operator naman ako sa Malacanang as external PR ng 3 presidente. So, I know the game. Okay, bakit nawala yung screen ko? Dali. May sinasabot tayo sa akin. DZMM, audio na lang. Walang sound. Dali, ulitin natin. Parang pangit yung sound. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Sandro at kasamang Willie at sa ating mga listeners. Opo, umpisahan natin. Ito nga, ang take-off natin. Itong... Tanong natin ba siguro, after nung pagharap mo dun sa House Justice Committee, ilatag mo yung lahat ng mga sa tingin mo dapat na mailatag na, ano nang sumunod sa isang Senator Antonio Trillanes?
After po nun ay syempre ang in-anticipate natin kung ano yung magiging reaction ng publiko at ng mga kongresista. At base dun sa mga napulsuhan natin, kumbaga game changer. Okay, nagsasabi pa naman niya yung background. Oy, si Arturo Escieto Escasels. Ang ganda dyan. Happy birthday out, please. Hey, to my missing birthday po. Happy birthday. Masarap yung mga waffles dyan. Tsokolate na lang. Minus Mary Jane. Masarap. Tsokolate. Dami tsokolate dyan. Kahit anong shape. Shape ng lalaki, shape ng babae. Kahit ano. Kahit anong flavor. Tsokolate na lang. Wag lang masyado. Baka diabetic rin. Si Mrs. Beth Escleto. Accounts, yung ill-gotten wealth, talagang siya. Nakita ko yung mga reaction ng mga kongresista doon. Parang namangha sila doon sa confirmation ng AMLAC. At talagang nagkaroon sila ng kumpiyansa na pagsulong nito at pag-transmit ito sa Senado. Tapos itong April 29, na-review kumbaga yung mga video ni Sara nung nag-meltdown siya. At alam niyo yung video na yon, maaring yung mga those involved sa politika at kayong mga exposed sa media, sa news. Erwin Pepe, shout out rin from the Philippines. Nakita niyo yon, pero karamihan ng mga kababayan natin hindi napanood yun. Kaya maganda nang napaulit-ulit na nilalabas yun. Nabanggit mo na rin lang si Madriaga. O pwede ba nating ikumpara ang isang Senator Trillanes kay Ramil Madriaga pagdating doon sa kung anong mga nalalaman sa pinagkagagawa ng mga Duterte? Ito kasi si Ramil Madriaga, kung titignan mo siya, yung mga skeptics, yung mga neutral observers, parang paano ka nasa loob, di ba? Pero nung lumabas yung mga mga pictures na nakita namin na nandoon talaga sa loob ng grupo. Tapos, most importantly, kilala niya si Colonel Nolasco na binibigyan ng pera. Napanood na natin yan. Forward na natin yung tungkol sa Senate votes. Yun ang mas bago. Kumontra na kumontra. Hindi po, kasi dapat yan, kung sa pulisiya, titignan mo yung mga polisiya nakakatulong naman sa bayan, ba't mo kukontrahin? Pero doon sa salungat, doon sa mga isusulong yung advokasya, yun yung kukontrahin nyo. Alam nyo, when I was in the Senate, yung panahon na talaga nagkasala si Sara, pero nag-acquit pa rin sila. Sa kanila magre-reflect yun. Sila rin ay mahuhusgahan na kahit Ang senador ngayon, active mga akusasyon, kumbaga, ba to? Ni-railroad ba ito ng House? Titignan nila yung Senado kung ano ba ito, biased ba sila na hinaharang nila yung paglabas ng ebidensya kagaya ng panahon ni dating Pangulong Erap Estrada. So, but ultimately, nakatingin yung mga kababayan natin doon sa ebidensya. Titignan nila kung totoo bang nagkasala itong si VP Sara. So, yeah, in its totality, that's how it should work. Alright. Lundag naman tayo. Sabihin natin sa Senado naman tayo. Naging part kayo ng opposition when you were the Senate. Tama ba? Opo. Curious lang kasi ako dahil yung isang senador ngayon, active senator, who belongs to the opposition, ganun ba talaga ang trabaho ng isang nasa opposition na whatever kung ano man nangyayari sa Senado, ang trabaho na is to kontra. Kumontra na kumontra. Hindi po, kasi dapat yan, kung sa pulisiya, titignan mo yung mga polisiya nakakatulong naman sa bayan, ba't mo kukontrahin? Pero doon sa salungat, doon sa mga isusulong yung advokasya, yun yung kukontrahin nyo. Alam nyo, when I was in the Senate, yung panahon ni Digong, in-expect nila lahat ng gagawin ng Duterte administration, kinokontra ko. Pero alam nyo ba, ni isang budget ng Duterte administration, hindi ko kinontra. Dahil ito yung instrumento para ma-deliver yung serbisyo sa bayan. So ang assumption kasi noon, yan yung priority ng administration. Kung saan yun, The epic online action game War Thunder lets you dive into massive battles and Yan experience. sa mga bagong pasok, shoutout sa inyo, syempre. Kay Dorcus, kay Mark Bon Jovi, Allen Valencia, TJR, Sir Leonardo, at saka sa lahat po ng mga self-viewer, Desert Spring, shoutout sa inyo. Huwag kalimutan mag-like, mga absat, Salamat. may presumption of regularity ka. So ako wala akong inopost ni isa doon. May mga pinalipat ako para yung mga kulang sa atensyon na kailangan mabigyan ng atensyon,
napalipatan natin ng pondo, pero yung pag-oppose in general, hindi. So, ganun dapat yun. Kumaga, nakabantay ka lang kung merong pagmamalabis. Doon ka ngayon kukontra. Pero pagka wala at magbebenepisyo yung bayan, hayaan mo. Ganun po yun. Ang tinutukoy natin si Senator Robin Padilla. Pero hindi kaya ngayon pa lang, alam na natin, bagamat given na raw, di ba? Kung ano yung magiging boto niya, parang ngayon pa lang pinaparamdam na niya kaagad. Ganun po yan. Gagaya na nung nasabi ni Sandro kanina na hinuhusgahan lahat eh. So, sabay-sabay kasi tayong makikita yung ebidensya. Pag maliwanag yung ebidensya rito, na talaga nagkasala si Sara, pero nag-acquit pa rin sila, sa kanila magre-reflect yun. Tama. Sila rin ay mahuhusgahan na kahit pala kriminal, kakampihan mo. So, ano klase ka? Yun lang. So, yun na lang po yun. No? Ito yung sinasabi natin na yung panunumpa, di ba mag-oath ng oath, di ba? Tungkol sa dapat ay makatarungan, makatwiran, nasa tama ebidensya, neutral, etc. Pero at the end of the day, yung alliances di ba? Iyon ang parang nakikita natin mas ngayon pala parang tumitibang na yung pagiging yung alyansa niya doon sa ilang mga senadors. At kaya nga ang tanong, bayan o sarili? Yan. Base naman po sa aking experience dun sa corona impeachment, dun sa bago pa magsimula yung corona impeachment, yung mga analysts, ganun din, nabibilangan, ilan yung leaning acquittal, leaning conviction. Sa unang bilang nila, talagang higit na mas marami yung leaning acquittal. Pero nung lumabas ng ebidensya, nawala yun eh. Kinalaunan, 20 senators yung nag-convict, 3 lang yung nag-acquit. So, nasira din yung pag-analyze nila nung una, na yung bilangan nila nung una. Kasi ang botohan, isa dulo, after presentation of evidence. While, siguro, yung iba talaga ay based talaga sa kanilang loyalty magde-decide, pero yung mga bukas pa ang isipan, mas isuwayan ng ebidensya either way. Kaya importante pong matuloy po yung trial. No, pero yung difference kasi nung kay Corona at ngayon kay BP Sara. Si BP Sara is well known na may mga kaalyado talaga, di ba? Unlike nung panahon ni Corona, hindi naman siya ganun kalinsa. At saka kapapular. Wala siyang political leverage na pwedeng sabihin dun sa mga ibang susuporta sa kanya na pwede kitang siraan. Pwede ba natin asahan yung gano'n? Ganun po. Ang assumption still is, pagka nilatag nyo yung mga senador, kung i-analyze nyo ngayon, asan sila? Meron tayo sasabihin mga principled votes. Ito yung magbabase ng boto nila sa ebidensya. Sabihin mo nang nasa 10 yan. 10. Meron namang mga unprincipled votes na tipong kahit makita on record na bumaril itong akusado sa EDSA, maliwanag na, i-acquit pa rin. Yun yung unprincipled votes, 5 yun. Meron kang siyam na sabihin nating transactional votes. Okay. Ito yung naaareglo, ika nga. Masakit man pakinggan, pero political reality dictates Naareglo talaga. na na pwede silang pumaling dito. Depende sa ebidensya at dun sa areglo. Alright. Without naming names, Senator. Do you have some, Areglo, may listahan ka ba sa isip mo kung sino-sino yung alam mong kahit mag-pitong tumbling dyan sa Senado hindi boboto. Mag-a-acquit? 5 po. 5 po yan. Okay. So, 5 yung hindi, yung mag-a-acquit. yung mag-acquit. 5 yun. Okay. Sure. Sure na yan. Kaya nga kahit na ano ng ebidensya lumabas dyan, mag-a-acquit sila. Okay. So, meron 10 na kumpiyansa ako na ito, titignan ito purely on evidence. Pag lumabas yung ebidensya, and confident kami na lalabas yung ebidensya na makikita nila na talagang nag-commit ng krimen si Sara, itong 10 na to magkukonvict. Okay. Meron siya na maraming political considerations. For example, meron may kaso. Di ba? Teka muna. Pwede kang pumunta dyan kung ayusin niyo yung kaso. Kung sabihin naman ni Sara, pagka ako naging presidente, papardon kita. O bigyan kita amnesty o kung may-acquit. Pwede din siyang gano'n. So yun yung mga komplikasyon dito. Regardless of the evidence yan. Pero, mas maganda kasi pagka lumabas yung ebidensya at makita ng mga kababayan natin na ay talagang guilty pala. At yun nga yung sinasabi ko kanina doon sa corona impeachment. Maliwanag kasi nung lumabas yung mga bank accounts din at yun nga talagang maliwanag pa paano mo pa sasabihin hindi. Ito lang yung dineclare pero ganito kalaki yung na-discover. So yun na yun. Mas mahihirapan silang mag-acquit pagka ganun yung ebidensya lumalabas. So it serves the purpose talaga kung bakit this early nag-declare si Sara. Natatakbo siya sa 2020. Kumbaga,
Isa sa mga pwedeng leverage niya. Yes. Yun nga po mismo ang ginagamit ng leverage. Tama po kayo. Kasi nung una, parang sa lahat ng service, talagang milya-milya labang niya eh. Buti nga ngayon, may lumabas na survey na tabla. 46 all si Senator Rafi Tulfo tsaka si Sara. So ibig sabihin nun, beatable siya. Hindi na siya invincible. Kaya ngayon, bago pa magsimula yung impeachment yan, pagka lumabas itong mga ebidensya, tatamaan yan, bababa yung numero niyan. Kaya ang tanong, ito siguro pang huling tanong na lang po namin, Sentry, yung nakikita kasi namin, tip of the iceberg lang. Kayo, nakita nyo na yung, if I'm not mistaken, pwedeng majority o yung bulto nung ebidensya laban kay VP Sara Duterte. Sa tingin nyo kaya masisway, mahaha? Alam na natin yan. So, yan. Maganda yung sinabi niya. 10, nakikita niya, will vote according to evidence. At nakita naman natin yung evidence sa clarificatory hearing sa House. Again, sa mga bagong pasok, shout out. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Pa nga, hindi pa nabuksan yung income tax record ng mga Duterte, which sa tingin ko gagawin talaga, mangyayari na. Sa Senado yan, kasi trial na yan. Diyan na talaga, pwede na talaga makumpel, buksan yung record na yun, or diretso kunin, ipadala ng Bureau of Internal Revenue sa Senado ulit. Ha? So, itong 10, they are more likely to vote according to evidence. 5, yun, sa tingin niya, ito talaga, come here or high water. High water, hindi talaga ito. Ha? Kumbaga, masyado na talaga babat ito kay Duterte, masyado na talagang nakinabang kay Duterte, or maraming alam si Duterte sa mga ito. Kahit ano pa mangyari, kahit may pressure pa, may offer pa, whatever, hindi talaga bibigay ang mga ito. 5 lang. Ang battleground ay dyan sa Siyam. Sa Siyam ang battleground. Kasi yung mga iba dyan, yun transactional politics ang ginagawa yan, Siyam na yan. Kumbaga pwede sila mahikayatin para bumoto in exchange for more infra projects or position kung na sila, hindi na sila patapos na yung termino nila, position sa gobyerno o whatever, sa next administration, or pwede sila ma-opera ng posisyon ni Sara, or yun, pwede gamitin rin ng Marcos administration yung mga kaso nila laban sa kanila. Na kumbaga, ang lakas ng kaso nila, kung kasuhan sila, diretso na sila sa oblo dahil plunder at malversation of public funds, ang mga kaso nila. Perhaps, tingnan natin kung sino-sino may kaso dyan. Of course, si Cheese, si Jinggoy, si Joel Villanueva, although nasa administrasyon ito, may kaso rin yung mga sila Camille at Mark Villar sa mga negosyo nila, at saka yung mga yung sa tubig, yung mga iba pang mga katiwalian na lumabas na rin noon. At in fact, even sa flood control, may kaso rin sila. Yun, marami dyan may mga kaso na parang kinalimutan na lang ng gobyerno. Naalala nyo, kahit si Erwin Tulfo, may kaso rin yung sa 80 million. Although, na-dismiss na yun dahil close siya kay Duterte noon, pero pinapabalik pa sa kanya yung 80 million. Yung sila ni Ben Tulfo. So, yan ang mga senador na pwede i-exert ng pressure ng gobyerno to sway them to vote for the conviction of Sara Duterte. So, again, 10 ang pwede for impeachment na. 5 titigas, but you need 16 votes to convict Sara. So, yung 6 or more, manggagaling sa Siyam na pwede i-pressure or pakiusapan. Either way. So, at least good kwan yan. Good analysis yan. Good analysis ni sana kwan talaga. Ayun, I'm sure being an ally of President Marcos, and also having been a former senator, so and also my experience na rin sa impeachment. So, Sentry, former Senator Trillanes, really knows the political game as it is played. So, we'll see more kung ano pang mangyari dito as we pero for now the lay of the land or the general situation is favorable
leading to the conviction or impeachment of Sara Duterte. Before we end, we would just like to thank yung mga sumali una sa atin, sila William Tacud,